마간당 하폰. Amen. 너? 마간당 하폰? Amen. 여러분 만나서 참 반갑습니다. Natutuwa po ako na makita kayo. 제가 필리핀에 많은 사역을 하고 다녔습니다. At maraming beses na para sa ministry na ako nakapunta sa Pilipinas. 그런데 우리 성교사님하고 여기 현장 사역은 처음입니다. At pinakaunang beses na ako'y nakadalaw sa mga field of ministry ni Missionary Park. 네, 여러분들을 이렇게 찬양하고 또 여러분 모습 보니까 너무 행복한 모습 보면서 제가 많이 은혜를 받았습니다. At talaga na-bless ako na nakita ko kung paano nakangiti kayo at masaya kayo na nagpupuri sa Panginoon. 아마 다른 것 때문에 그런 것이 아니라 아마 복음 때문에 여러분들이 행복한 모습으로 사는 것 같아요. At sa palagay ko, hindi dahil sa ibang bagay, kundi dahil sa mabuting balita na meron kayo, kaya masaya kayong tingnan. 제가 해외를 많이 다녀왔는데 여러분만큼 이쁜 사람, 잘생긴 사람, 행복한 사람 못 본 것 같아요. At sa napakaraming mga bansa na naikot ko, kayo yata yung pinakamagaganda at gwapo at mga mukhang masaya. 아니, 진짜입니다. Totoo po yun. 아마 천국 가면 여기는 여러분밖에 없을 것 같아요. Sa palagay ko yata ay walang ibang katulad pa pag nakapunta na sa langit. 여러분 매일매일 그렇게 행복한 모습으로 살아가기 바랍니다. Nawa sa bawat araw ay maging masaya kayo. 성경 아마 다 알고 계신 성경 구절이지만 평생 붙들어야 될 성경 구절 딱 하나만 붙잡도 됩니다. At kahit na ito ay pamilyar na sa inyo, iisang verse lang ang napakahalaga sa habang buhay natin na panghawakan natin. 창세기 3장 15절입니다. Genesis chapter 3 verse 15. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 할 것이다. At sinabi dito sa Genesis 3:15, to the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. 창세기 3장 15절은 복음의 시작입니다. Ito po yung pasimula ng mabuting balita, Genesis 3:15. 그 창세기 3장 15절 하늘 통해서 인생의 답만 얻어 끝납니다. At kung tunay na magkaroon tayo ng kasagutan ng buhay natin dito sa verse na to, tapos na lahat. 제게 주어진 시간이 1강과 2강입니다. At pinakamalagang mensahe natin ay 2 lectures. 그래도 전체 주제를 여러분들에게 말씀드리기 때문에 전체 주제를 말씀드리고 말씀 나누겠습니다. At i-share ko na sa inyo, konektado sa kabuuan ng tema ng ating conference. 전체 주제의 내용 하나입니다. 기적의 날. At una sa lahat, yung tema o title ng ating first lecture, ito yung Araw ng Himala. 오늘은 평범한 한 날이 아닙니다. At hindi lang pangkaraniwan ang araw na to. 복음 안에서는 오늘도 기적의 날입니다. Sa loob ng mabuting balita, ang araw ngayon ay himala. 내일은 어떤 날일까요? Bukas naman, anong klaseng araw? 복음 안에서 내일도 기적의 날이에요. Kung sa loob ng mabuting balita ang kinabukasan, ito rin ay araw ng himala o milagro. 물론 힘들고 돈이 없어서 힘든 모습이 있지만 그렇지 않습니다. 오늘도 기적의 날이에요. At kahit na may mga kahirapan tayo o kulang tayo sa pera, ang araw na ito pa rin ay araw ng himala. 설교 다 잊어먹어도 딱 두 가지만 여러분 가슴에 담고 가시면 됩니다. At okay lang makalimutan nyo na lahat, basta dalawang bagay, tandaan ninyo. 오늘은 슬픈 날이 아니라 오늘은 기적의 날이다. Ang araw na ito ay hindi malungkot na araw, ito ay araw ng himala. 힘든 날이 아니라 기적의 날이다. Hindi ito araw na pahirap sa'yo, ito ay... 왜 그럴까요? Bakit kaya? 왜 기적의 날이 할까요? Ba't tinawag na araw ito ng himala? 두 번째입니다. At pinakauna, 또 하나 잊지 마세요. 여러분 저를 볼 때 제가 키가 크게 보여요? 작게 보여요? huwag niyong kalimutan ito. Nung ako ay kabataan, papalagay niyo matangkad akong tingnan o mababa. 제가 잘생겨 보여요? 이상해 보여요? Gwapo kaya ako o kakaiba yung itsura ko? 그닥지 키도 안 크고 그닥지 잘생기도 않았습니다. At hindi ako ganun katangkad, hindi rin ako ganun maganda itsura. 그렇다고 해서 공부 많이 한 것도 아닙니다. At hindi rin sa napakaraming pag-aaral na akong ginawa. 그러나 저는 기적의 사람이에요. Pero ako ay isang tao ng himala.
누가 뭐래도 하나님 보실 때 저는 기적의 사람이에요. At kahit ano sabihin ng iba sa harapan ng Diyos, ako ay isang tao ng himala. 여러분도 여러분의 정체성을 그렇게 보셔야 됩니다. At dapat ganun nyo rin makita kung sino kayo. 사실이 아닌데 그렇게 말은 아닙니다. At hindi sasabihin, ay hindi naman yun yung katotohanan. 우리는 기적의 사람이에요. Tayo ay mga tao ng himala. 크게 두 가지 때문에 그렇습니다. At dahil sa dalawang bagay, 그닥지 우리는 돈도 많이 없을 수 있어요. at parang wala tayong ganong maraming pera, 그닥지 우리는 잘 살지도 못할 수 있어요. at parang hindi ganong kainam yung buhay, 그닥지 우리는 많이 배울 수도 못할 수 있어요. kumaaring wala tayong ganong pinag-aralan. 아닙니다. 기적의 사람이에요. Pero hindi yun ang dahilan, tayo pa rin ay tao ng himala. 우리의 정체성은 복음만 해서 내가 나를 본 것이 아니라 하나님께서 나를 볼 때 너는 기적의 사람이라고 보세요. At hindi sa ibang bagay, kung tayo nasa loob ng mabuting balita, yung pagkakailanlan o identity natin, tayo tao ng himala. 여러분은 스스로 보면서 나는 가난하다, 나는 참 못생겼다, 뭐 가진 것도 없다 할 수 있지만 아닙니다. 기적의 사람이에요. At kung mag-isa kayo, siguro iniisip nyo na mahina kayo, wala kayong ganang pinag-aralan, o wala kayong pera, pero hindi, kayo ay tao ng himala. 이 사실 아는 사람은 어깨에 딱 피고 사는 겁니다. At yung isang tao na nakakaalam ng mga bagay nito, tunay na makapananaig. 자신의 정체성을 아는 사람은 걸음걸이도 다릅니다. At mag-iiba rin yung pinakatakbo niya kapag alam niya kung sino siya. 왜냐하면 내가 기적의 사람이기 때문에. Dahil siya ay tauhan ng himala. 왜 그럴까요? Bakit kaya? 남들이 볼 때 나는 대단치 못하라고 볼 수 있을 거예요. Maring sa paningin ng ibang tao, hindi ka maintindihan. 여러분 스스로도 나는 그런 사람이라고 할 수 있을 거예요. At maaring sa sarili nyo rin kung titignan nyo ay ganun. 아닙니다. 두 가지 때문에 그렇습니다. Pero hindi, dahil sa dalawang bagay, 여러분, 이 성경은 많은 책 중에 또 다른 책이 아닙니다. at hindi lang ito isa sa napakaraming libro, ang Biblia. 성경은 유일한 하나님의 말씀이에요. Ang Biblia ay natatangi na salita ng Diyos. 성경은 기적의 책이에요. At ito ay aklat ng himala. 이 성경에는 어마어마한 내용이 들어있습니다. At napakaraming mga nilalaman ito. 꼭 기억하세요. 성경은 기적의 책이라고. Kaya tandaan ninyo, ang Biblia ay aklat o libro ng himala. 제게 성경은 기적의 책이에요. At ito nga ay makikita natin na pinakahigit sa lahat ng aklat. 아무도 알지 못했던 성경을 통해서 어마어마한 것을 알게 하셨어요. At yung marami bagay na hindi natin alam, ipinapaalam sa atin ng Biblia. 왜 내가 기적의 사람일까요? Bakit tayo naging tao ng himala? 그리스도를 알아서 그래요. Dahil nakilala natin si Kristo. 그리스도는 기적의 이름입니다. Dahil si Kristo, siya yung pangalan ng himala. 그리스도 아는 사람은 모든 저주 재앙을 영원히 단번에 완전히 끝난 사람들이에요. At sa mga nakakilala kay Kristo, ang lahat ng mga sakuna at ng mga kapahamakan, lahat ay nalagpasan. 그래서 기적의 사람이라고 하는 거예요. Kaya tayo tinatawag na tao ng himala. 누가 뭐라고 하든 Kahit ano pa sabihin ng iba. 하나님께서 나를 그렇게 보고 계세요. Ganun ang pagtingin ng Diyos sa atin. 그러면 성경은 기적의 책인데 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 알게 하는 가장 근본이 창세기 1장, 2장, 3장입니다. At ang aklat nga ng himala ay ang Biblia at pinakatinuturo nito ay Genesis chapters 1, 2 at 3. 성경을 많이 알아야 됩니다. At dapat marami tayong alam sa Biblia. 그러나 복음의 시작은 창세기 1장, 2장, 3장이에요. Pero yung pasimula ng mabuting balita ay Genesis chapters 1, 2 at 3. 이걸 통해서 우리는 모든 것을 알게 됐어요. At sa lahat ng bagay, ito yung nagpapakilala sa atin. 여기는 많은 중직자도 있고 목사님들 계십니다. Maring sa inyo, maraming church leaders, maraming mga pastor. 사람들에게 가서 뭘 전할까요? At ano bang isi-share natin sa ibang tao? 창세기 1장, 2장과 3장에 있는 내용을 전달하는 거예요. At yung mga nilalaman, Genesis 1, 2 at 3. 그런데 그 가운데에서 가장 중요한 창세기 3장은 복음의 시작입니다. Pero yung pinakamahalaga sa mga ito, ang Genesis chapter 3, ito yung pasimula ng Ebanghelyo o mabuting balita. 창세기 3장만 바로 알고 창세기 3장 내용을 다른 사람에게 전하는 것, 그게 기적의 사람들의 내용이에요. At kung alam natin na nilalaman ng Genesis chapter 3, tayo ay matawag na tauhan ng himala ng Diyos. 기적의 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 제가 얘기했습니다. 자, 그러면
창세기 3장에서는 크게 네 가지가 있어요. At may apat na bagay na nilalaman ng Genesis chapter 3. 요게 아는 게 기적의 사람이에요. At yung mga nakaalam nito, sila yung tauhan ng himala. 이 네 가지를 가르쳐줘서 또다시 다른 사람을 기적의 인생으로 바꿔주는 거예요. At itong apat na ito, kung ipapasa, ituturo natin sa ibang tao, sila na magiging tauhan ng himala. 첫 번째입니다. Una sa lahat, 창세기 3장 1절 6절은 유일한 문제입니다. sa Genesis chapter 3, 1 hanggang 6, yun yung natatanging problema. 이 땅에 문제 많습니다. Maraming problema sa mundong ito. 정신 문제, 육신의 문제, 가난한 문제, 수많은 문제가 있습니다. Mental na problema, physical, kahirapan, napakaraming problema. 그러나 진짜 문제는 창세기 3장 1절 6절입니다. Pero ang tunay na problema ay Genesis chapter 3, 1 hanggang 6. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 사단의 욕을 받아서 하나님 떠났습니다. Ang tao na nilikha sa larawan ng Diyos ay nadaya ni Satanas at napahiwalay sa Diyos. 누가요? 아담 하와. Sino? Si Adan at si Eva. 하나님의 말씀을 어겼기 때문에 그것을 원죄라고 해요. Nabitawan nila ang salita ng Diyos at sinuway ito, ito yung tinatawag na original na kasalanan. 많은 사람들은 자범죄만 알고 있습니다. Maraming tao ang alam lang nila, personal na kasalanan. 그런데 진짜 죄는 원죄입니다. Pero ang tunay na kasalanan, original na kasalanan. 아담 하와 이후에 태어난 모든 사람이 가지고 있는 원죄. At ito yung original na kasalanan na taglay ng lahat ng mga taong pinanganak matapos kay Adan at Eva. 하나님 떠나게 만든 보이지 않는 작물인 사단. At si Satanas na makikita natin 이것이 인간의 유일한 문제예요. na pagdaya sa tao, ito yung natatanging problema. 이 문제를 가지고 우리는 출생하는 거예요. At pinanganak tayo na nasa atin ang problemang ito. 출생할 때부터 하나님 떠나서 원죄를 가지고 사단의 자녀로서 태어난 거예요. Mula sa pagkapanganak pa lang, tayo hiwalay na sa Diyos, nasa ilalim tayo ng kasalanan, at tayo ay anak ng Diablo. 이걸 운명이라고 그래요. Ito yung kapalaran ng tao. 아담 하와 이후에 태어난 사람들은 누구나가 이 운명 가지고 태어났어요. At lahat ng taong pinanganak, pagkatapos ni Adan at ni Eva, lahat ay nasa kalagayan na to. 이걸 영적 문제라고 하고 근본 문제라고 하죠. Tinatawag din itong spiritual na problema o pangunahing problema. 그런데 이 문제를 가지고 태어난 사람은 살면서 세 가지 문제를 만나서 고통당합니다. Pero yung mga taong pinanganak sa ganitong kalagayan ay napapahirapan sa tatlong bagay. 하나님 못 만난 사람은 그때부터 하나님 아닌 우상 숭배를 합니다. Una, dahil hindi nila kilala ang Diyos, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. 우상 숭배가 별거 아니면 해도 괜찮아요. 그런데 자손 3세대가 망한다고 분명히 말씀하셨어요. At iniisip nila, okay lang naman sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero resulta nito, isusumpa yung hanggang ikatlot, ikaapat nilang salinlahi. 전 세계의 모든 사람은 하나님 대신에 인간이 만든 우상을 다 숭배하고 있습니다. At napakaraming mga tao na kinikilala nilang Diyos at sinasamba. 누가 역사할까요? At sino yung kumikilos sa likod ng mga yon? 우상 숭배에 누가 경배받을까요? Sino ba yung sinasamba ng mga Diyos-Diyosan? 사단입니다. Si Satanas. 그런데 그 결과로 인해서 모든 사람은 행복하게 살길 원하는데 어느 날 정신의 문제가 찾아와서 고통당해요. At yung mga tao gusto nila maging masaya, pero isang araw, darating yung mental na problema at pahihirapan sila. 지금 정신 문제 심각하죠? Di ba matindi yung mga mental na problema ngayon? 우리 한국도 참 잘 삽니다. 그런데 문화 발전과 그리고 부자와 정신 문제는 다릅니다. Ngunit maging sa Korea, maunlad man ang buhay doon, maraming mayayaman at advanced sila, pero matindi yung mental na problema. 모든 사람의 소원은 하나입니다. 행복입니다. At isa lang yung gustong mangyari ng mga tao, maging masaya sila. 그건 어느 날 정신적인 문제 와서 너무 고통당하죠. Pero isang araw, sila pinahihirapan ng mga mental na problema. 그러다가 눈에 보이는 육신의 문제가 찾아와서 또 고통당합니다. At kasunod dito ay ang physical na problema na hindi nila malaman ang sanhi. 그런데 너무 인생이 힘들어서 인생을 끝내는, 다시 말해서 자살하는 사람이 점점점 많아집니다. At dahil sa mga ito, ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagpapakamatay. 사람은 죽음으로 끝난 줄 알아요? Akala ng tao pag namatay siya, tapos na. 아닙니다. hindi. 지옥이 있습니다. Impyerno. 하나님 못 만난 사람
원죄에 해를 받지 못한 사람, 사단에 자전 사람들은 누구나가 예외 없이 지옥 가야 돼요. At yung mga taong hiwalay sa Diyos, hindi nakatagpo ang Diyos at nasa ilalim ng kasalanan din sa Satanas, patutungo sa impyerno. 아시죠? 그것이 후손들까지 연결된다는 사실을. At alam natin ang katotohanan, maipapasa to sa susunod na henerasyon. 진짜 문제는 창세기 3장 1절 6절입니다. Ang tunay na problema ay Genesis chapter 3, 1 hanggang 6. 우리는 이 문제를 이미 해결받은 사람들이에요. At tayo yung mga taong tumanggap din ng solusyon sa mga problemang to. 그런데 이 지구상에 그런 사람들이 아직도 많습니다. Pero sa mundong to, marami pang ganitong tao na may problema. 자, 그러면 두 번째입니다. Kaya pangalawa, 이 문제 해결하는 유일한 해답. may natatanging sagot sa natatanging problema. 자, 문제가 하나이기 때문에 해답도 하나입니다. Dahil iisa lang ang tunay na problema, iisa lang din ang sagot o solusyon. 문제가 여러 개가 있다면 해답도 여러 개겠지만 진짜 문제는 하나이기 때문에 유일한 해답을 주셨어요, 하나님이. Kung maraming problema, marami ding sagot. Pero natatangi iisa lang ang tunay na problema, kaya iisa lang din ang sagot na binigay ng Diyos. 아시죠? 창세기 3장 15절. Ito yung alam natin sa Genesis 3:15. 여자의 후손으로 그리스도를 보낸다. Papadala ang binhi ng babae si Kristo. 아담 하와가 하나님 떠나서 두려워할 때 하나님께서 아담 하와에게 즉시로 주신 복음. 창세기 3장 15절. Sa Eva na nahiwalay sa Diyos, yung natatangi, original na mabuting balita ay binigay sa kanila. 하나님 만나는 길 참 선지자. Genesis 3:15, siya ang tunay na propeta, daan patungo sa Diyos. 죄와 조정에 하신 참 제사상. Ang tunay na saserdote na nagpalay sa atin sa kasalanan. 사단의 권세를 깨뜨리신 만왕의 왕. At siya ang hari ng mga hari na nagwasak sa gawa ng Diablo. 아시죠? 그리스도의 삼직. At alam na natin, ito yung mga ginampalan ni Kristo. 창세기 3장 15절 이후에 1500년 동안 하나는 그리스도를 말씀하셨어요. At matapos ito yung sinabi ng Panginoon pagkatapos ng 1,500 years. 구약의 기록 횟수가 1500년입니다. At makita natin na sulat ang lumang tipan. 그냥 한두 번 하고 말씀한 것이 아니라 계속해서 그리스도를 보낸다. 그리스도를 보낸다. 몇 년? 1500년. At may 1,000 taon na hindi lang isa dalawang beses, maraming beses inulit-ulit na ipadadala si Kristo. 이 말씀 뭐냐면 창세기 3장 문제가 얼마나 심각하면 그렇게 말씀하셨을까요? At gaano katindi yung problema ng Genesis chapter 3 na paulit-ulit binigay ang pangakong ito. 저는 기적의 사람이에요. Ako ay tauhan ng himala. 이 엄청난 그리스도를 알도록 선택하셨어요. At upang makilala na tayong si Kristo, ako'y napili. 왜 여러분들이 기적의 사람일까요? Ba't kayo tinatawag na tao ng himala? 필리핀만 해도 엄청난 훌륭한 사람 많이 있어요. Napakaraming mga prominenteng tao sa Pilipinas. 그런데 하나님께서 저와 여러분들을 이미 그리스도를 알도록 선택받았기 때문에 기적의 사람이라는 거예요. Pero dahil kayo ay pinili para makilala niyo si Kristo, kaya kayo ay tao ng himala. 여러분들은 본인들이 얼마나 기적의 사람인지를 모를 거예요. Maring sa sarili niyo, kung titingnan niyo, hindi niyo ganun makita. 저도 전혀 잘 몰랐어요. Ako din noon, hindi ko ganun nakita sarili ko. 그런데 가면 갈수록 그리스도를 아는 내가 얼마나 기적의 사람인지. Pero sa paglipas ng panahon, nakilala ko si Kristo, ay gaano ako tao ng himala. 하나님은 그런 사람을 찾고 있어요. Ganong mga tao ang hinahanap ng Diyos. 창세기 3장 15절 이것을 원시 복음이라 그래요. O ito yung tinatawag na original na mabuting balita, Genesis 3:15. 최초로 주신 기쁜 소식. At ito yung pinakamasayang balita. 이걸 원색 복음이라 그래요. Ito yung original na mabuting balita. 참 선지자, 참 제상, 만의 왕. At tunay na propeta, tunay na pari, at hari ng mga hari. 이 세 가지를 올바로 전한 것을 원색 복이라 그래요. At magkita natin na yung pagpapahayag nito, ito yung natatanging daan. 이 원색 복음만은 절대로 변하면 안 됩니다. At hindi dapat magbago yung original na mabuting balitang ito. 여기 박준성 교사님 만나서 이 원색 복음, 원시 복음을 이렇게 든다는 것은 기적이에요. At tunay na himala na si Pastor Parkden ay ginagamit para yung original na mabuting balita ay patuloy na ipasa. 그래서 이 그리스도를 전해서 또다시 다른 사람을 기적의 사람으로 만들어가는 게 우리의 사명이에요. At isang misyon natin na ipahayag din ang katotohanan na ito upang ang ibang tao makarinig ay maging tauhan din ni Kristo. 세 번째입니다. Pangatlo, 창세기에는 그리스도를 통해서
세 가지 하나님 만나는 문제, 죄, 저주 해결, 그 문제를 해결받는 방법을 말씀하셨어요. Sa Genesis 3 din, makikita natin yung natatanging paraan para masolusyonan ito. 그게 창세기 3장 21절입니다. Genesis 3 verse 21. 피가 뚝뚝 떨어지는 짐승을 잡아서 그 가죽옷으로 입혔어요. At makita natin na yung tupa o yung hayop na pinatulo ang dugo nito, yung balat idinadamit sa tao. 아담하고가 해결할 수 없는 그 문제를 하나님께서 가죽옷을 지어 입혔어요. At kay Adan at kay Eva na hindi kayang solusyonan ng problema nila, dinamtan sila ng balat ng tupa. 무슨 뜻인지 아십니까? At ano nga ba ito? 예수님을 영접하는 순간에 하나님 만난 인생으로 모든 저주 해결받은 인생으로 사단에서 해방된 인생으로 바뀌어지는 거예요. Ibig sabihin, sa pagtanggap mo sa Panginoon Jesucristo, pinalaya ka na sa lahat ng mga sumpa at kasalanan. 이 땅에 종교 많습니다. Maraming relihiyon sa mundong ito. 종교 가지고는 이 세 가지 문제 해결할 수 없다는 사실 많이 들으셨죠. Pero alam natin na hindi magluluto sa mga problema na to sa pamamagitan ng relihiyon. 착하게 사는 건 나쁜 거 아닙니다. Hindi ko sinasabing huwag kayong maging mabait. 착하게 살아야 돼요. Dapat na mabait ka. 그러나 하나님 떠난 상태에서 원죄 상태에서 그래서 사람들은 착하게 살고 있는 거예요. Pero kung hiwalay ka sa Diyos o nasa ilalim ka ng uri na nakasalanan at yung may kabutihan ka, walang saysay. 그건 해결 안 돼요. Hindi ito makakalutas sa problema mo. 언제 우리가 이 세 가지 문제 해결했습니까? At kailan malulutas ang tatlong problemang ito? 예수님 영접할 때 Pag tinanggap natin si Jesus. 성경 구절 네 가지 말고 다섯 가지 네 가지 말면 됩니다. At may 4 na verses na dapat malaman natin. 요한복음 1장 12절 Sa Juan 1:12, 예수를 영접하는 순간에 우리는 기적의 인생으로 바뀌는 거예요. sandaling tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, ay himalang na bago yung pagkakilanlan natin. 요한복음 5장 24절 내 말을 듣고 나 보내실 믿는 자는 영생 얻었다고 분명히 말씀하세요. Malinaw sinasabi rin sa Juan 5:24 na silang nanampalataya sa isinugo ng Panginoon ay may buhay. 그때 기적의 인생으로 바뀌는 거예요. At doon na bago na yung buhay mo naging buhay ng himala. 로마서 10장 9절 10절 At sa Roma 10:9 hanggang 10, 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신에서 구원받는다. nananalig ang tao sa puso, sa gayon ay napapawalang sala, pinahayag ng kanyang labi, sa gayon naliligtas. 여러분들은 다 알고 있는 사실이에요. Ito yung mga katotohanan na alam na ninyo. 그런데 여러분의 가족들, 친척들은 이 사실 모르고 있어요. Pero yung mga kamag-anakan o kapamilya nyo, hindi pa to alam. 그 사람들을 기적의 인생으로 바꿔줘야 돼요. Dapat na mabago rin sila bilang mga tao ng himala. 감사합니다. 그래야 바뀌는 거예요. Sa gayon sila mababago. 그런데 저는 그리스도를 하나님께서 영접하도록 하셨어요. Pero hinayaan ng Diyos na tayo tumanggap sa Panginoon. 고린도전서 5장 10절 누구든지 그리스도 안에서 새로운 피조물이라고 이전 것은 지나갔다 보라시 세우됐다라고 분명히 말씀하셨어요. Ganda din malinaw sinasabi sa 2 Korinto 5:17, sino man nakipag-isa kay Kristo, bago nang nilalang, wala nang dati, siya'y bago na. 여기 있는 여러분들이 현장에서 복음전에서 예수 영접 운동하는 거예요. At kayo, lahat, paghayo ninyo sa field, patuloy na gagawin yung kilusan ng pagpapahayag na si Jesus. 그 한 가지 때문에 사람은 기적의 인생으로 바뀌는 겁니다. Siya ang mabuting balita at sa pamamagitan nito, mababago ang buhay ng mga tao. 그런데 그리스도인 예수를 영접하는 순간 이미 알는 것처럼 우리의 신분이 바뀌고 우리에게 주어진 권세가 있어요. At sa sandaling tumanggap ang isang tao sa Panginoon, katulad natin, tumanggap tayo ng identity at authority natin. 그게 창세기 3장 22절 24절입니다. Makita natin sa Genesis 3, verse 22 hanggang 24. 생명나무로 가면 삽니다. At sinasabi doon, sila ay mabubuhay kung sila ay makakain sa bunga ng puno ng buhay. 생명나무가 그리스도입니다. Yun ay sumisimbolo kay Kristo. 그런데 이미 그리스도는 알았어요. At kilala na natin si Kristo. 그런데 이미 우리는 하나님의 자녀가 됐어요. At naging mga anak na tayo ng Diyos. 아시죠? 신분 세 가지. At ito yung tatlong identity o pagkakakilanlan natin. 우리의 몸이 성전입니다. Una, tayo naging templo ng Diyos ang katawan natin. 기적의 사람이죠.
tayo'y tao ng himala. 하나님께 기도하며 응답받는 사람으로 바뀌었어요. At nabago tayo pag nanalangin tayo, may sagot tayong tatanggapin. 왜냐하면 하나님이 우리 아버지이기 때문에. Dahil ang Diyos ang ating Ama. 기도는 기적의 시간입니다. At ang himala, ito'y oras ng pananalangin natin. 하루에 5분 아니면 1분이라도 기도하면 그런 기도의 기적의 시간이에요. At sa isang araw, kahit isang minuto ka lang manalangin, yun ay oras na ng himala. 저는 기도를 많이 합니다. Ako po ay talagang nananalangin 하루 종일 합니다. sa buong maghapon. 오늘 랩런트들은 그렇게 못하겠죠. Maring yung remnants natin, hindi nila magawa yun. 그러나 기도할 수 있는 하나님의 자격을 가졌다는 자체가 기적의 사람이에요. Pero yung pag ninais natin, manap na panang para manalangin tayo, yun mismo ay oras na ng himala. 성경에는 눈에 보지 않는 천사가 있다고 말해요. At sinasabi rin na hindi nakikita ng mata natin, pero sabi ng 히브리서 Bible, 1장 14절 may mga anghel sa Hebreo, 믿는 후사들에서 섬기라는 천사. at sinasabi na ito yung mga anghel na siyang pinapadala upang tulungan ng mga malilikas. 우리가 그런 사람이에요. Sa 1.14, at ganun tayo. 하나님의 자녀는 우리를 천사가 수정두고 있어요. Tayo na mga anak na ng Diyos, andun yung protection ng mga anghel. 인간을 속이는 자 사단을 결박할 수 있는 권세가 믿는 우리에게 주어졌어요. At sa ating nananampalataya, binigyan tayo ng kapangyarihan para talian ang Diablos sa Satanas. 기적의 사람이죠. Ay tauhan ng himala. 우리는 못나고 가난하고 뭐 훌륭하지 못하지만 그러나 연약한 우리가 예수 이름을 사용하면 사단은 벌벌 떠는 거예요. At hindi man tayo magaling o mahirap man tayo, pero kung ginamit tayo ng pangalan ng Panginoon, ay nanginginig sa takot, aalis si Satanas. 그러한 기적의 사람인데 이게 얼마나 감사한지 몰라요. At dahil taon na tayo ng himala ng Diyos, gaano tayo nagpapasalamat? 저는 대한민국 사람입니다. Ako po isang Koreano, 여러분은 필리핀 나라 사람들입니다. at kayo mga Pilipino. 국경은 다 다를 수 있어요. At makita natin sa dalawang ito. 그러나 우리는 시민권이 하늘나라입니다. Tila magkaiba, ngunit iisa lang ang ating citizenship o pagkakilala. 우리의 배경이 하늘나라예요. Ating pagkamamamayan ay sa langit. 기적의 사람이지요. Tayo tauhan ng himala. 세상 끝날까지 내가 너 항상 함께하겠다. At hanggang sa dulo ng daigdig, ako ay sasayo. 예수께서 쓴 약속입니다. Ito'y pangako ni Jesus sa atin. 마태복음 28장 18절 20절 At sa Mateo 28, 18 hanggang 20, 이 우주 만물 만드신 하나님께서 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께했다. hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa katapusan ng mundo na ito, sasamahan tayo ng Panginoon. 기적의 사람이지요. Ay tao ng himala. 아십니까? 우리가 얼마나 기적의 사람인지. At gaano natin ito naunawaan? 다른 사람보다 내가 못났다. 그런 거 이제 버려야 돼요. Kaya itapon na natin yung kaisipan na mas mahina ka o mas mababa ka kaysa sa iba. 우리는 가난한 사람 아니에요. Hindi tayo mahirap. 기적의 사람이에요. Tayo tao ng himala. 우리 연약한 존재가 아니에요. Hindi tayo mahihinang nilalang. 기적의 사람이에요. Tayo tao ng himala. 복음전에서 또다시 다른 사람의 인생을 바꿔줄 수 있는 기적의 사람들이에요. Tayo tao ng himala na magpapasa ng ebanghelyo sa iba upang sila rin ay mabago. 오늘부터 여러분의 정체성을 바꿔야 돼요. Kaya mula ngayon, baguhin nyo na yung identity ninyo. 오늘은 기적의 날입니다. Ang araw na ito ay araw ng himala. 임마누엘 함께하는 기적의 날이에요. Ay araw ng himala kung saan kasama natin ang Diyos, ang Emmanuel. 내일도 기적의 날이에요. Maging ang bukas, araw ng himala. 나는 기적의 사람으로 오늘 살아가는 거예요. At ako na tao ng himala ay nabubuhay ngayon. 내일도 그렇게 살아가는 거예요. Ganon din kinabukasan. 우리의 인생 마친 날까지 나는 기적의 사람이라고 늘 고백하고 살아야 돼요. Habang may buhay tayo hanggang sa katapusan nito, ay pahayag natin palagi na tayo tao ng himala. 옆에 사람한테 인사합시다. 당신은 기적의 사람입니다. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo ikaw ay tao ng himala. 어허, no. 네, no. Huwag lang basta sinabi mo. 할로미, Sumunod tayo kay Pastor. 나는 기적의 사람이다. Ako ay tao ng himala. One more time. Ako ay tao ng himala. 두 손 들고. Dalawang kamay, taas natin. Ako Okay. ay tao ng... 시도. 할로미, 나는 기적의 사람이다. Ako ay tao ng himala. One more time. Ako ay tao ng himala. One more time. Ako ay tao ng himala. 또 하나. 오늘은 기적의 날이다. Isa pa, ang araw na ito ay araw ng himala. One more time.
araw na ito ay araw ng himala. 내일은 슬픔의 날이다. At sabihin natin bukas. Ay, hindi. 아니야. Hindi malungkot bukas. 내일도 기적의 날이고 Bukas din ay araw ng himala. 한 달 이후도 기적의 날이고 Pagkatapos ng isang buwan, araw pa rin ng himala. 평생의 기적의 날이다. Habang buhay, bawat araw ay araw ng himala. 성경을 알았으니까 At binigay sa atin yung Panginoon. 기적의 이름 그리스도가 내 안에 계시니까 Dahil ang pangalan ng himala na si Kristo ay nasa atin. 여러분 그리스도의 이름으로 모든 저주 흑암을 꺾는 기적의 사람으로 평생에 쓰임 받을 겁니다. At habang buhay, gagamitin kayo ng Diyos bilang mga tauhan ng himala at lahat ng mga himala, kapangyarihan ng kadiliman ay alis sa inyo. One more time. 나는 기적의 사람이다. Ulitin natin, pahayag natin sino tayo. Ako ay tao ng himala. 오늘은 기적의 날이다. Ngayon ay araw ng himala. 그래서 하나님께서 이렇게 뭐 축제로 정말 기적의 날로 만드셨어요. At ganito ginawa ng Diyos na para selebrasyon nito, ito yung araw ng himala ng Diyos. 감사합니다. Salamat po.